Si Gumuksi ay yumuko sa mesa, pinihit din kanyang AC para tumingin AC harap ng bintana. Ang bintana ng kwarto ni Ifeng ay sarado AC nakababazi ang mga kortina. Hindi pa siguro bumabalik si Ifeng, wika ni Gumuksi sa kanyang sarili. Agad siyang tumayo upang kunin ang tuyong stick at gamitin ito upang ipangkatok sa bintana ng kwarto ni Ifeng. Hey Ifeng, sigaw niya, ngunit wala pa ring siyang sagot dahil naririnig mula sa kabilang bintana. Saan nga ba nagpunta geng lalaking ito upang siya si magpasama ni si kanyang kaibigan? Bakit hindi pa kaya siya bumabalik? Kumalabog. Bumukas ang pinto sa likuran niya. Siksi, anong ginagawa mo? Sabi ni Liwan habang pumapasok na may hawak na isang tray ng prutas. Nakita nito si Gumuksi na kumakatok sa bintana ng kwarto ni Ifeng gamit ang tuyong puno ng stick. Nagulat si Gumuksi, agad niyang inilayo ang kanyang hawak at pinihit ang kanyang katawan. Wala inay, napakatahimik mo maglakad, tinakot mo ako. Nakikita ni Liwan ang iniisip ng kanyang anak sa isang tingin, naghihintay ka ba si pagbalik ni Ifeng? Bumaba si Liwan habang hawak ang tray ng prutas at nagtanong ng ngiti. Namumutla si Gumuksi, taranta at nanginginig ang mga labi, at nerbiyosong nagsabing, hindi ako naghihintay sa kanya, sino ang naghihintay sa kanya Vith? Tumawa si Liwan, halika, kumuha ka ng prutas. Binitawan ni Gumuksi ang tuyong stick, tumakbo, upang kumain ng prutas, mansanilyang pinatong sa plato. Umupo si Liwan sa kama, bigla siyang nagtanong, Siksi, gusto mo ba si Ifeng? Og. Halos himatayin si Gumuksi sa sinabi ng bihi, inuubo ng ilang beses. Inay, ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko siya gusto, mga baliw lang ang nagkakagusto sa kanya. Namumula si Gumuksi habang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Ay ganun ba? Nakita ni Liwan ang kanyang nahihiyang reaksyon at tumatawa siya habang kamay nasa kanyang bibig. Para sa akin, okay si Ifeng, mabait at matalino ang batang iyan. Bumuya si Gumuksi ng mansanas habang kibit-balikat, upang sabihing, inay, ano ba ang meron siya? Hindi ko makita, puro pang-aasar lang naman sa akin ang ginagawa niya. Pang-aasar, das divisay. Hindi ako naniniwala, umiling si Liwan. Gumuksi. Inay, totoo bang nanay kita o nanay ari niya? Paano kanya inaasar? Kahapon sa eskwela, siya si Napatigil Gumuksi sa kanyang pagsasalita, biglang namula at isinubo lamang ang kanyang mga sinabi. Naalala ang kanyang unang halik na inagaw ni Ifeng sa harap ng lahat, nahiya siya. Mumiti si Liwan, sige, kain ka lang ng kain, aalis muna ako at magluluto, malapit na ring umuwi tatay mo. Garurog-garurog, biglang kumulog at bumuhos ang malakas di ulan sa labas, nagdilim ang kalangitan. Parang malakas na ulan ang darating, pa yung kayang dala si Ifeng. Tinuwa ni Liwan ang bintana at nagmumuni-muni sa kanyang sarili. Pagkatapos magsalita, iniwan niya ang silid. Garurog-garurog, tumunog ang malakas di kulog ulit, patak ng ulan ay parang balot ng mga balatong at malakas di hangin kasamang malakas na ulan. Isinara ni Gumuksi ang bintana, pinagmamasdan ang ulan na tumatama sa salamin ng may kaululan. Siguro nga ay wala talaga siyang payong, di ba? At sinira ko ang kanyang bisikleta, paano siya babalik? Magkakaroon kaya siya ng aberya ng dahil di akin? O mahuhulog sa kanal stinky Ifeng? Pambihira, bumalik si Gumuksi sa mesa patuloy na yumuyuko at tinitingnan ang malakas di ulan sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, siya'y tumayo at tumakbo palabas. Inay, lalabas muna ako sandali. Kumuha siya ng 2 payong, sinuot ang mga rubber boots, binuksan ang pinto at nagmamadaling lumabas ng bahay. Sumilit si Liwan mula sa kusina, may ngiting nakasimangot ang batang Sa panlabas man siya ay lumalabas walang puso pero totoo siya ay mahigpit na malasakit. Dumating si Gumuksi sa harap ng mga staff quarters, tumingin sa direksyon ng kanto. Bakit hindi pa ba bumabalik si Stinky Ifeng? Medyo umuusad na ang ulan. Umupo siya sa isang upuan sa harap ng barracks, naghihintay ng mahigit kalahating oras. Biglang, mayroong bisikleta na lumitaw sa kanto. Siya'y tumayo at tumingin, habang lumalapit ang bisikleta, nakilala niya na si Wang Tai ang nagmamaneho at si Ifeng ay nasa likuran. Ifeng! Nagsilbi ang mukha ni Gumuksi ng kasiyahan habang iwinagayway niya ang kanyang kamay, naramdaman ang ginhawa. Narinig ni Wang Tai ang kanyang boses. Inirampa ang bisikleta, patungo sa kanyang direksyon, at biglang huminto sa harap niya. Sa wakas, pinahira ni Wang Tai ang kanyang mukha, ay basang-basa na para bang isang nakalinsing daga. Gudashiksi, akala ko kung sino di. Hi Stinky Ifeng, saan ka nagpunta?
Bakit ka nagbalik ng ganoon katagal? Umiling si Gumuksi sa kanya, kinuha ang payong at diretso sa direksyon ni Ifeng. Tahimik si Wang Tai sa kanyang kinatatayuan. Hey, wag mo akong baliwalain. Hindi ko inaasahan na ulan, naabutan ako ng biglang malakas din ulan sa kalagitnaan, naghintay lang na magliwanag ang ulan bago bumalik. Hehe, inaantay mo ba ako? Sa hawak niya, binaba ni Ifeng ang kayang hawak at mumiti sa kanya. Sino ang naghihintay sa iyo? Ako. Hinihintay Idango aking tatay. Namumula si Gumuksi, may bahagyang takot sa kanyang mga mata di agad na binago ang paksa. Ha? Hindi ba may payong ile? Baliw! May payong ako, pero nakalimutan ni, lumakad Muksi ng ilang hakbang papalayo, gamit ang kanyang payong para sagipin siya mula sa ulan. Medyo maliit ang kanyang payong kaya't kailangan nilang tumayo ng magkalapit sa isa't isa para matakpan ng husto dahil malakas di ulan. Naamoy ni Yifeng ang masarap na amoy na galing Muksi, nakakabara ilong pero masarap di si pakiramdam. Siya ba itinis aalala sa akin? Ang batang babae na ito ay matibay, matigas sa labas, pero mapagmahal sa loob. Anong hawak mo sa tabi ng iyong payong? Lumakad ng mas malapit si Gumuksi at napansin ang payong na hawak niya, mukhang may itinatagong bagay ang kanyang mukha ay nagpapakita ng ilang kalituhan. Anong espesyal na bagay ang itinatago niya roon na mas pinili niyang hindi basain kaysa magsuot ng payong? Hey, kuya at ate, pwede na nating ituloy itong usapan sa loob. Tumayo si Wang Tai sa ilalim ng bubong ng poste ng gate, nagtatago mula sa ulan at sumigaw. Umiti si Ifeng, malamang malalaman mo rin. Siya'y agad na tumakbo pabalik sa ilalim ng bubong at si Gumuksi, na may mukhang nagtataka, ay sumunod. Anong mahalagang bagay ang hawak mo? Ito'y regalo sa iyong kaarawan. Ha? Si Gumuksi ay namangha. Pero ang kaarawan ko ay sa susunod na Sabado pa. Okay lang iyon, 2 ang ibibigay ko sa iyo. Binuksan ni Yifeng ang payong, at isang 1.3 metro mataas na pink pig plush toy na may 2 backpack na nakabitin sa kanyang mga paa ang lumitaw sa kanyang harap. Ang baboy ay tila nakakatuwa at kaakit-akit. Maagang masayang kaarawan, sexy. Tumitingin si Gumuksi sa kanya na may pagkamangha, isang daloy ng damdamin ang nagpabuhay sa kanya. Siya ay huling umuwi hindi bumalik upang bilhin ito, hindi nabasa ang plush toy. Dahil ito ay isang regalo sa kaarawan ko. Siya ay nakaramdam ng halong emosyon pagkabigla at tuwa, ang kanyang puso ay napuno ng tamis at isang patak ng luha. Stinky Yifeng Ji. Ayaw mo ba? Gusto ko. Gusto mo ba ang kulay na ito? Gusto mo ba ang estilo nito? Gusto mo ba ako? Ha? Stinky Yifeng. Ginagamit mo na naman ako. Namumula si Gumuksi, kinuha sa kanyang mga kamay dense pink pig plush toy, may pagmamalaking sinasabing tatanggapin ko ang regalo na ito. Pagkatapos niyon, iniwan niya ang plush toy, nararamdaman ang kanyang pisngi na umaapoy, ayaw nang manatili ng matagal baka hiyain pa siya sa harap ni Ifeng. Opwa ng Diyos, Fengje, si Gudashiksu ba'y nahihiya sa'yo? Tanong ni Wang Tai na may di pagkapaniwala. Kung kahit ikaw ay napansin, dapat totoo nga iyon. Nagtawanan sina Ifeng. Si Yifeng at si Wang Tai ay naghiwalay ng daan at bawat isa ay umuwi di. Nang pumasok siya sa bahay, nakita ni Yifeng ang kanyang mga magulang na naghihintay sa kanya sa hapagkainan, parehong may seryosong mukha. Anak, saan ka naglaro? Bakit ka naman bumalik ng ganitong kahuli? At tingnan mo dyan iyong sarili, basang-basa ka. Hindi nakatiis si Meng Xiaoyun na pagalitan nang makita si Yifeng na basang-basa buong katawan. Tinanggal ni Ifeng ang talukbong kanyang ulo, medyo nahihiya na nagpapangamba sa kanyang mga magulang. Mom, may ginawa kaming mahalagang bagay ni Tiezi, at naantala ako sa pag-uwi dahil sa malakas na ulan. Tumayo si Meng Xiaoyun, kumuha ng tuwalya, at tumulong sa kanya patuyuin ang basang buhok, sabay sabi ng may pangamba, sapat na ang salita, agad, magbanlaw ka, palitan mo ang mga damit mo, huwag kang magkakasakit. Mom! Sagot ni Ifeng, dala ang damit sa banyo para maligo ng mainit na shower, nagpalit ng malinis na damit at bumalik. Paglabas niya sa pinto ng banyo, biglang may hangin na sumalubong at hindi napigilan si Ifeng na umubo. Nakikita mo, inubo ka na, kumain ka na, ang pagkain ay nasa mesa na para sa iyo. Kumain ka na muna, gagawa ako ng luya na sabaw para initan ka, sabi ni Meng Xiaoyun ng maamo. Hehe, mom, okay lang ako. Haaching, umuubo ulit si Ifeng pagkakasabi niya. Tumatakas ang kanyang ilong. Mukhang talagang nahawa siya ng sipon. Mukha nga yatang mahina ang kanyang katawan.
Hindi nakatiis si Efeng na asarin ang sarili sa kanyang isipan. Mukhang kailangan niyang maglaan ng mas maraming pansin sa nutrisyon sa hinaharap at mag-ehersisyo ng regular. Huwag mo sabihing okay ka lang, kumain ka na agad, gagawa ako ng luya na sabaw para sa iyo, itong anak ko. Kumatok si Meng Xiaoyun sa kanyang ulo, nagpunas ng kanyang mga kamay at bumalik sa kusina. Umupo si Efeng sa hapagkainan, nakatingin sa mga pagkain, adobo na patola at ginisang dahon ng kamote. Ang kaunting karne sa mga ulam ay inilabas at inilagay sa harap niya. Anak, paano Jihee, kamusta ang iyong pag-aaral nitong mga nakaraang araw? Iniabot ni Jeonjun ang isang sigarilyong pulang pruweba, matiyak na sisindihan ito, pero nang makita si Efeng sa tabi niya, binalik niya ito. Okay lang, English at math ay okay, pero kailangan kong pagtuunan ng pansin ang ibang subject. Seryosong sagot ni Efeng. Ha? Talaga? Dati ikaw ang pinakahuli sa English at math, ibig mong sabihin sa kabilang daanan. Nagulat si Jeonjun. Dad, huwag kang mag-alala, tiyak na makakakuha ako ng magandang marka sa college entrance examination. Tiyak niyang pinangako. Niyakap ni Jeonjun, kung yan ang kumpiyansa mo, iyon ay maganda anak. Magsanay ka para sa college entrance examination, at sa hinaharap, huwag kang maglaro masyado sa labas, umuwi ka agad para mag-review ng homework. Malakas ang ulan kanina, at ang iyong ina ay sobrang nag-aalala na hinihintay ka na bumalik, dagdag pa ni Jeonjun. Kung mayroon kang problema, magpatulong sa Uncle Gu, may landline sila sa bahay, huwag mong pabilisan ang magpadala ng mga balita, baka mahirapan kami. Ngumiti si Efeng ng paumanhin, nakakuha, Dad, tandaan ko yan. Sumubaybay ang ama at anak. Matapos kumain si Efeng, ibinaba ni Meng Xiaoyun ang luya na sabaw. Ito, anak, inumin mo itong luyang sabaw, magpapainit ito sa iyo. Kinuha ni Efeng ang luyang sabaw, binalik, at ang matapang na amoy ng luya ang bumungad sa kanya. Nung uminom siya ng kaunting panlasa, biglang nag-umapaw di init di kanyang katawan. At kasabay ng init na iyon, naging masaya rin siya. Anak, saan ka at si Tiezi naglibot ngayon? Huwag ka nang pabalik-balik ng ganoon katagal, sabi ni Meng Xiaoyun ng may seryosong mukha. Ang kanyang mga salita ay may kasamang pangaral pero puno rin ng pangamba at pag-aalala. Inilagay ni Efeng sa mesa ang tasa at mumiti, kumita kami ni Tiezi ng ekstra. Inilabas niya ang isang waterproof bag sa kanyang bulsa na may 300 yuan. Nilaan niya ang 100 para sa regalo, ibinigay ang 100 kay Tiezi, at iningatan ang 100 bilang allowance. Ang natirang 300 yuan, balak niyang ibigay sa kanyang ina para mapaunlad ang pagkain ng pamilya at suportahan ang gastusin sa bahay. Iniabot niya ang pera kay Meng Xiaoyun, Mom, itabi mo muna itong 300 yuan, pwede mo itong gamitin para bumili ng mas maraming pagkain. Nagulat si Meng Xiaoyun at Jeonjun sa 300 yuan sa kamay ni Efeng. 300 yuan. Iyon ay kalahati ng buwan ng sahod ni Jeonjun. Anak, saan mo nakuha ang perang ito? Hindi ka ba gumawa ng hindi tama? Nerbiyosong tanong ni Meng Xiaoyun. Paano naman kumita? Ang isang high school student ng ganoong kalaking pera. Napailalim-baling si Jeonjun at nagtamo, sabi mo, saan nanggaling ang pera? Hindi ka ba nagkakagawang kahinaan sa labas, di ba? Sa ilalim ng kanilang masigasig na tingin, agad na ipinaliwanag ni Efeng ang sitwasyon sa kanila. Sinabi niya na kinita niya ito sa pamamagitan ng pagre-repair ng mga computer, at ang perang iyon ay pinaghirapan niya. Nang marinig ni Meng Xiaoyun at Jeonjun ang paliwanag ni Efeng, unti-unti nang lumuwag ang kanilang mga mukha. Kinuha ni Meng Xiaoyun ang pera, niyakap ng may tuwa si Efeng, at hinalikan sa noo ng 2 beses. Oh, ang anak ko, nagkakamali kami sa iyo. Napaka-proud mo talaga sa amin, anak, ang saya-saya ko. Nagningning sa ngiti ang mukha ni Meng Xiaoyun. Nagmukha rin masaya si Jeonjun, yan ang aking anak, matalino mula pa noon, haha. Yaifeng, AE. Medyo hindi tiyak ang pakiramdam niya sa narinig. Dad, Mom, sa susunod, kung may kita na ako, hindi na tayo kailangang magtipid masyado. Kumain tayo ng mas maraming karne at ibang putahe sa normal na mga araw, dapat kumain din kayo ng karne. Nakakalungkot tingnan na iniiwan ninyo lahat ng karne sa amin, hindi tama iyon. Kailangan niyo rin kumain ng karne, makakaapekto ito sa inyong kalusugan. Marahil dahil dito, malnourished si Mom sa matagal na panahon, at iyan marahil ang sanhi kung bakit may mga problema sa kalusugan. Hiniram ni Meng Xiaoyun ang 300 yuan, hindi tumingin, wala tayong kahihinatnan dito, kaya kung kakain tayo ng karne o hindi, pareho lang. Hindi natin dapat itong waldasin. Aalagaan ko ito para magamit mo sa universidad sa hinaharap, buntong hininga ni Jeonjun. Nga, anak, itabi na lang natin ang pera para sa susunod.
Baka kailanganin natin muling pagtipirin sa hinaharap, dagdag ni Ijenjun. Bigla na lamang naalala ni Ifeng mula sa kanyang memorya na kailakip itong pilit pinasara niya noong 2001. Ang bansa ay tumatawid sa isang economic transformation at maraming hindi epektibong lumang pampublikong kumpanya ang ipinasasara o pinagsasama na nagdulot ng isang alon ng mga manggagawang natanggal. Ang mga natanggal noon ay bumagsak tuluyan sa kawalan ng lipunan, kumakampanya ng magutom para mabuhay na nagdulot sa maraming nasirang pamilya. Totoo ba ito? Papayagan lang ba nila kaming mawala ng trabaho? Nagbago ang mukha ni Meng Xiaoyun. Hinimas ni Ijenjun ang mga kusi ng kanyang noo, nakasimangot lahat sila sa factory. Ay inaakala ko iyon na iyon. Wala talaga tayong paraan. Ang factory ay nagpapatakbo ng kalugiang ito nitong mga nakaraang taon. Sinasabing ang pera nila ay umaasa sa alokasyon ng lungsod para sa sahod ng mga manggagawa. Kung hindi kumikita ang factory, posibleng panahon na para isara ito. Ang mga balitang ito ay walang dudang isang malaking suntok sa buong pamilya. Mas lalo pang naramdaman ni Meng Xiaoyun ang pasaning financial. Ang kanyang maliit na kita mula sa pagbebenta ng gulay ay maaring hindi saklawin ang mga gastusin sa bahay, at ang buong economic burden ng pamilya ay nakaasa sa balikat ni Ijenjun. Kung magmamaslayoff si Ijenjun, maaaring mawala ng tibay ang economic pilya ng pamilya. Sa sandaling iyon, ang tatlong tao sa hapagkainan ay napaiyak, ang atmosfera ay mabigat at parang nanghihigop. Dad, Mom, huwag kayong mag-alala, magagawan ko rin ang paraan na kumita sa hinaharap, siguradong malalagpasan natin ang panahon na ito. Biglang nagsalita si Ifeng, binabasag ang katahimikan. Iniintindi niya si Ifeng, isang ngiti ng ginhawa sa kanyang mukha, habang hinahagkan siya ng magiliw, hinaplos ang kanyang ulo. Ang anak natin ay lumalaki na at sobrang saya ko. Pero ang iyong pangunahing tungkulin ay magaling na ipasa ang college entrance examination at makapasok sa magandang unibersidad, sabi niya.